Good morning po, DJ Chacha at Manong Ted at sa tagapakinig po ng atin pong mga programa. Good morning. Baka hindi lang kami ni Manong Ted ang naguguluhan dito no sa ibinabalita rin po ng ating gobyerno. Sa political lens po, Professor, gaano nga ba kalaking dagok sa kredibilidad ng gobyerno natin na nauna ang mismong nag-announce pa ay ang Pangulong Marcos Jr. na yun nga po si Zaldico ay hawak na ng Czech authorities and then suddenly biglang sinabi na wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldi. Ano pong ano nito? Anong epekto nito sa tiwala ng publiko sa mga announcements na gagawin din ng ating gobyerno? Naku, napakalaking dagok nito, DJ Chacha. Una, no, nakakaapekto ito sa kredibilidad ng ating administrasyon. Hindi ko alam kung sino yung may handling ng communications o ito ba ay reflection lamang o reflection ba na talagang poor communications on the part of the administration sapagkat ang una pang bumitaw ay ang ating mismong pangulo. So talagang hindi na ito maikukubli na kung saan kitang-kita dun sa kanyang post na huli na. Tapos biglang sa susunod na statement biglang kumambyo ang Palace press officer na kung saan di umano binigyan ng ibang interpretasyon yung pagkakagamit ng terminong nahuli na. 'Di ba? So nakakalungkot isipin kasi yung kredibilidad na ito ang tama hindi lang actually sa administrasyon bagkus mismo sa ating pangulo. Kaya tandaan natin, no, meron pang isang usapin na hindi nila na-address ng maayos yung krisis sa langis, sa pagbibigay ng ayuda. Tapos, eto, nagbigay at naglabas sila ng statement na nahuli na si Saldico. Well, in fact, hindi naman pala. At ngayon, lumalabas yung balita na nag-seek ng asylum sa France, and so on and so forth. So, nalilito na rin din yung taong bayan ngayon kung ano ba talaga yung totoo at ano ba talaga yung credible pagdating sa pahayag ng ating administrasyon at ng palace officer. So, base po sa pagkakaintindi ko, Prof, doon sa sinasabi ninyo, clearly may communications failure sa panig nga po ng administrasyon. Ngayon, ang tanong, since nangyari na po yan, paano po nila susolusyonan ito at lulusutan? Ano po bang dapat nilang gawin? Aminin na nagkaroon ng pagkakamali? Or ano po ba? Ano bang po pwede nga nilang gawin? Ako ang tingin ko po maging una sa lahat yung transparency. Kasi tingin ko from a political vantage point, gusto nilang maka quote unquote gagamitin ko na yung term na pogi points sapagkat nagnenegatibo na sila sa pag-handle nitong oil crisis. So dahil dito kahit na hindi pa ganun definitive at magandang balita ito dahil inaantay na ito ng taong bayan, gumawa sila ng naratibo na kung saan hindi naman ganun ka-reliable at wala actually reliability pagdating doon sa impormasyon na nandun na nahuli nga talaga si Zaldico. So, ito talagang ang hirap sapagkat habang tumatagal, ngayon yung mga taong bayan nagtatanong, ano po bang totoo, ano din po ba ang hindi. So, ang tingin ko dito, nais nilang gumawa ng naratibo para makagawa or makapag-earn ng pogi points sa taong bayan nang sa gayon ay ma-divert yung atensyon ng taong bayan doon sa ongoing crisis at sa inflation na nararamdaman natin. So, ang sinasabi nyo po ngayon ay itong ginawa nila ay clearly pagpapapogi dahil hindi na solusyonan yung oil crisis ng Exactly. maayos. Oo. Exactly, DJ Oo. Chacha. So, Oo. Pangalawa, sige, nais ko lang puntuhin, for all we know, halimbawa, tumulak si DOJ Acting Secretary Bida papunta doon. Alam mo, for all we know, baka hindi natin alam, bago sila pumunta doon, wala na. So pinanindigan na lang doon na kunwari may emisaryong papunta and pinaglalaroan lang natin yung thought or yung idea para nang sa gayon ang dating talaga ngang meron kasi kailangan maging mapanuri na tayo doon sa hakbangin. Kaya nag-iisip ka na ng mga ganitong bagay kasi yun, it becomes a credibility issue. So ako pinanindigan kaya kunwari o pwedeng sabihin natin na talagang tumulak ang delegado ng DOJ doon. Pero kung tutuusin, baka pagdating doon, for all we know, wala naman na rin din talaga. Yan po ay inyo nang naiisip kaninyo, Prof. Eric, no? Yan po ay nagiging bunga na po ito
ng inyong mga maaaring mga konklusyon, kumbaga dahil nga po sa mali na panimula ng pinanggagalingan ng impormasyon, no? Opo. Kung titignan po natin Manong Ted ang hinihiling lang naman po ng taong bayan talagang yung katotohanan. At saka ang nakakainis po kasi din Manong Ted, pag nag-release po sila, gina-justify pa po nila yung hinding pagkakamali. Pwede naman pong umamin. Pwede naman pong humingi ng paumanhin. Ikalawa pa po, nung humingi ng paumanhin, hindi naman po daw sinasabing hindi kinakailangang humingi ng paumanhin at nag-role playing na si Secretary John Vic Remulla yung humingi ng paumanhin sa sambayanan. So, yung po Manong. Opo. Naputol Oo, yata. naputol. Yung nga daw ang kanyang sinasabi. Pero, Professor Eric, ang iyong sinasabi na, baka naman for all we know, alam na nilang wala doon, tumuloy pa rin, para lang ho daw sa optics pa din, no? Sa puntong yan, meron din po mga ibang kaisipan, alam niyo, yung mga conspiracy theorist, kung tawagin, na maaaring, Professor, are you there? Yes, Okay. yes po Manong Ted. Na nag-iisip, may mga ganun ha. Sa ngayon po, maganda ito't kayo na po din ang magbigay po ng inyong punto de vista dito. Na ang lahat ng ito, kumbaga, isang malaking sarsuela para na sa ganun, mapagtanto natin na eto na nga, inanunsyong hawak na ng otoridad doon, and then dahil sa mga data privacy, sa mga batas doon, etc., kinakailangan pakawalan, pumunta roon si Vida, ginagawa ang lahat ng kaparaanan, and then napunta pala ho ng France, humihingi ng asylum, lahat na ginagawa ng gobyerno ha, para itong si Saldico mapauwi at mapanagot. Ngayon, dahil nandidiyan na yan, asylum process yan, matagal yan, wala nang kontrol ang gobyerno dyan. Yun po, yun yung nakakalungkot pong isipin. At tandaan natin, kung babalikan natin yung naratibo, hindi naman ho siya na-detain o na-hold sa France, ay sa Czech Republic ng effort ng gobyerno. Kinwestiyon di umano yung kanyang status ng kanyang papeles doon. Hindi doon sa effort ng gobyerno. Kaya kung pag-iisipan mo, talagang ano yung effort dito kasi yun yung hindi na nabibigyan ng lente dito sa usaping ito na hold kasi merong red flag na o meron ng kaugnayan na naglabas na ng watch out sa lahat-lahat ng bansa na itong taong to ay pugante, hinahanap sa Pilipinas. Hindi. Kinwestiyon siya doon o na-hold siya, na-call yung attention niya o hinold man siya kung ano man yung mismong nangyari dahil hindi na rin din natin alam dahil sa questionabling kanyang papeles at status ng kanyang visa. So hindi dahil dun sa effort dahil pugante siya. So magkaibang bagay 'yon at dun pwede nilang sabihin na talagang nag-e-exert ng buong effort ang ating pamahalaan para mapauwi siya. Anyway, kasi iisipin mo din naman, ikaw, Pangulo ng Pilipinas yan eh. Hindi ba? Alam nga namang bago ako mag-anunsyo, walang vetting. Di ba? You're putting the risk no, sa presidente na makuryente. And in this case naman, ito na yung nangyari. Ano ang tawag mo dyan? Sabi nga, humingi ng paumanhin si Secretary Remulla doon lang sa kanyang pagtansya na 3 weeks. Yun lang naman nun, doon daw siya nagkamali. Hindi pala ganun yun. Pero ang palasyo sinasabi, wala namang sinisisi ang gobyerno dito, ang presidente. Lahat naman daw gumawa ng kanilang papel para nga dito po sa adhikain na ito. So anong tawag mo naman dito? Hindi na po natin alam kung anong pwedeng maitawag natin dito, Manong Ted. Kasi yung pahayag, katulad ho niyan, pinaninindigan pa eh. Kung 'di ba nag-press kahapon statement si Yusek Claire Castro, yung justification na hindi naman talaga yung nahuli, anong how do you make sense of that? Hindi ho ba? Kasi palulusot yung tingin ko po palulusutan at palulusutan na hindi magbumerang sa pangulo. Pero klarong-klaro kasi pinost sa X,
nahuli na. Tapos, if-frame mo ngayon na iba yung interpretasyon ng pagkakahuli, anong tawag mo doon? Di gaslighting, hindi ho ba? So, Mm. nakakalungkot isipin, hindi na lang aminin kung may pagkakamali, may Ah, lapse. mm, Kung sino man ho yung nag-bet doon sa Pangulo, accountability na alam niyo ho, I don't know kung tama mm. ba na magbitiw ng tungkulin o that person or those individuals involved should be reprimanded because at the end of the day, Ah, reflection yun ng credibility ng Pangulo sapagkat yung Oo nga. mismong Pangulo yung nag-post. Walang oo. ibang Oo source of nga. information. Hindi nanggaling sa PCO, hindi Mm, nanggaling sa PIO. mm. Mismong ang direktang ex na nag-post ay ang mismong Pangulo na siyang Oh. pinanggalingan ng impormasyon. At kung Pangulo ka, the highest level of credibility ay nandoon sa Pangulo sapagkat siya ang leader ng ating bansa. And mukad-mukad mo, ganun yung nangyari. Tapos, at the following day, biglang, yun nga, if-frame yung narrative na kung saan binigyan ng ibang interpretasyon yung nahuli. Okay, sige. So moving forward dito, Professor, moving forward, again, ano ha, sa isyong ito ni Zaldico, ikaw, ano ang tingin mo na dapat na magiging, kilos, galaw at pronouncement ng nakaupong, yan, ng mga nasa Malacanang? Ako tingin ko po yung lahat ng efforts, diplomatic efforts po, legal, nandun ho dapat yung buong buong efforts so ilagay ho diyan sapagkat tingin ko meron din hong nagpayo diyan kay Zaldico na doon pagdating doon sa mga bansang yun yung reach ng Pilipinas hindi pa po ganoon ka-establish yung ating memorandum of understanding, diplomatic legalities. So weak yung reach ng Pilipinas po pagdating doon sa bansang sa mga bansang 'yon. The other issue is and coming from a political lens Manong Ted na hindi mo na tingin ko mapapauwian hangga't may trade-off kasi kung mapapauwi mo man 'yan syempre, kailangan niyang protektahan ng kanyang interes. Malulunok ba ng sambayan ng Pilipino na uuwi yan pero ang kapalit, maaari siyang maging state witness. Ang question dyan is how Zaldico is willing to go to implicate and to basically make a firm stand doon sa nauna niyang pahayag ng involvement ng mga mabibigat na tao na it goes beyond him. So at the end of the day, tingin ko, hindi mo mapapauwi yan hanggat merong trade-off at doon na yung makikita natin na backdoor negotiations para alam mo yon mapauwi talaga siya. But as it is anong diplomatic remedy, it will take time. Legal remedy, it will take time. And Ah, at baka mas mabilis pa yung makapag-seek siya ng asylum doon sa napapabalitang nagsisik talaga siya ng asylum sa bansang France. ah, Professor Eric, in the first place, sabi mo nga, sino ba ang tinuturo ni Saldico na mastermind sa flood control scandal? Opo. Sino ba? Napakabigat. Di ba napanood mo yung video niya, right? Opo. Oh, So mabigat ho yung kanyang pahayag kasi idinadawit niya ho siyempre si former Speaker Martin Romualdez at ibang mga opisyalis at ang lahat ito lang, po diretso ng lang tayo, Eric. At mismong ang Pangulo. tama po. Di Lahat ba? po diretso ho. All road leads to Malacanang and Okay, all road leads oo. to the president. Kaya nga, so doon ka pa rin nga babalik sa kaisipan na talaga bang gusto nilang umuwi ito sa Pilipinas? Kasi yun ang kanyang kwento, hindi naman siya nagbabago kasi wala naman siyang bagong video na inilalabas. Kaya doon ka pa rin babalik sa katanungan na iyon eh. Totoo bang Tama gusto nilang po. umuwi ito para inguso si Presidente? Tama po. Kaya Manong Ted, babalik tayo dun sa una nating pahayag. Ito bang pronouncement na to totoo? O naratibo lamang para maka-earn ng pogi points po? Kasi otherwise, yun nga kung malikot tayo mag-isip, pagtagni-tagniin natin, sa bilis ng pangyayari at may resources pa rin din naman siya. At ganun kaluwang dahil hindi naman siya technically hinahanap dun sa mga bansang yun o pugante sa mga bansang yun, dito naman siya. What would limit him na para makagalaw? So, kaya ako ang sa akin diyan kung malikot kang mag-isip and from a political vantage point, nanaisin mo ba talaga siyang makauwi? At lalo na ang ini-implicate niya mismo ang
mismong Pangulo na magbibigay daan sa maraming question, maraming usapin na makakaapekto sa buong kredibilidad ng ating administrasyon at ng Pangulong ito. At itong asylum situation na ito, kung totoo man, ay period. Di ba? So ngayon, pwede na namin sabihin, wala na kami magagawa. That's the process there. And we have to abide by the process. Much that we would like him to be deported, pero yan yung proseso eh. So, meron ng period, di ba? Wala nang mag-iingay pa. Asa na si saldi ninyo? Kailan na uuwi ito? May period na ngayon. Tama po. Yun ay parang tinuldukan na sapagkat hindi na talaga po natin siya mapapauwi. Pero marami pa rin din namang paraan kung gusto talaga nating maibunyag at talagang magkaroon ng pananagutan. Kasi nandito pa yung mga key players sa Pilipinas na nandun. Katulad doon, nandun yung mga miyembro ng small committee. Bakit hindi sila Marami pa rin ding susi. Yun lang, nagkataon na talagang ang main player o starring sa buong naratibong ito ay si Representative Zaldico. Pero marami pa rin din naman po kung nanaisin talaga ng ating mga kinauukulan na bigyan ng tuldok ito at talagang busisiin at panagutin ang dapat mapanagot, ay nandirito pa rin din naman yung ibang mga involved dyan. Okay, sige. So, So ibig sabihin kung medyo maliit ang tsansa ng administrasyon na ito na talagang mapauwi si Zaldico para mapatunayan sa tao na seryoso siya na mapanagot yung mga kasama sa flood control, yung mga nandito dapat masimulan na yung paglilitis ulit sa Senado or sa Kamara. Ipatawag na po yung mga yon. Ganun po? Tama po DJ Chacha kasi ang dami pa pong pwedeng magbigay ng linaw sa lahat ng ito. Si Zaldico ay isa lamang sa mga players. Bakit hindi po ipatawag yung dalawa pong pinakamataas na leader doon sa small conference committee ay nandito pa rin din. At ngayon talagang nakikita natin yung clash between nagbigay ng pahayag recently si former House Speaker Martin Romualdez. Nandyan na rin din na mabigat na hinahandang kaso kay former Senate President Chis Escudero. So, itong dalawang taong to na nandirito, magbibigay linaw at makakapagbigay linaw sapagkat bago i-transmit yan, nasa kanila yung buong detalye nung panukalang budget. So, imposible naman na hindi mo alam at hindi dadaan sa iyo. Lahat ng mga detalye na nangyayari doon sa small conference committee na ito. well, nasaan yung Adrian Bersamin? Yung Yan din po. yung Ulayvar, yung Amena Pangandaman. Yan din po. Manong Ted, yan po yung sinasabi natin, nandirito. Sino pa yung counterpart ng nandun sa Senate at saka sa House of Representatives na membro ng small committee na yan? And I would assume na hindi naman yan lumabas o nagtago. Doon pa lamang mabibigyan na yan ng linaw na hindi kinakailangan na mismong ganyan kay Zaldico dahil in the first place, bakit ho pinahintulutang umalis to begin with? Pwede ba natin sabihin nakunahan lang o nung puputok na itong isyong ito, nakatunog si Zaldico, inunahan niya na? But of course, we could only speculate and second guess. But kung ako po talagang seryoso, nandirito yung mga taong involved na pwede ho nilang tanungin at busisiin kung ano ho ang partisipasyon at paanong nagkaganon ang budget. O sige, so abangan natin ang susunod na naratibo. Susunod na kabanata. Okay, Professor? Salamat po. Opo, thank you. Professor Eric Daniel de Torres, UE Department of Political Science. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa